ano kaya yung mga other traditional workplace practices, attitudes, and ethics na napansin ninyo sa mga co-workmates ninyo? Or even sa opisina mismo, like not person-specific, but the culture of your workplace. Yung ibang mga workmates, medyo sila, resistant to change. Okay. Pag may bagong memo, may bagong something. Opo, marami agad silang nasasabi. Ayan, and at the same time, lalo na nung pandemic, ayan, diba, kapag online, ganyan, parang, ano ba yan? Ang hirap naman. Magka-adjust na naman. Ganto ganyan. Hindi ba pwede? Marant. Maraming sinasabi. Parang ganon. Tapos ngayon... Ano to? Older? Older. Mas matanda. Mas matanda? Okay. Well, understandable naman kasi talagang hindi naman sila digitally native. Totoo. And then, ngayon, syempre dapat nakakapag-adjust na sila. Still, kapag naglalabas kami ng mga policies or naglalabas kami na ganito dapat ang gawin sa mga class records, dapat online na sila, ganyan. Medyo nahihirapan pa rin silang makasunod. Parang ganon. And then, at the same time, parang mas marami nga yung nasasabi bago nila gawin kasi wala silang choice. Kailangan nilang sumunod kasi wala silang choice. So, in short, reklamo muna tas gagawin nila. Yes, reklamo first, Gen gawa Z yun, later. Parang ganun naman tayo mga Gen Z. Kumbaga, mabilis tayo ma-overwhelm and nagrereklamo talaga tayo kapag maraming adjustment, ganyan, and pagbabago and all. Pero gagawin pa din in the end. Pero bukas tapos na yan. Procrastinate lang talaga. Yeah, procrastination. Pero may ibang mga mga seniors talaga na nakikiusap pa na kung pwede next year na lang natin to gawin. Okay. Kasi, Grabe yung next year. Like, anong project ba yan? Multi-billion project ba yan? Lalo na pag malaking adjustment. Like, for example, sa curriculum ngayon, di ba? Ayan. Pero parang hindi na sila makaka-relate dun. Kasi medyo malalim sa curriculum. Yes. Maraming adjustment talaga. Siguro kasi with how they work also, yung prep time. Nakasanayan. Iba, di ba? Versus ngayon na parang, ay, kaya na palang gawin yun ng mas mabilis, ganyan. Yes. And hindi sila ganun Hindi sila sanay. Yeah, di pa sila sanay. So, sa inyo din ba, kung may madadagdag din kayo, like, traditional ethics or attitude na nakita nyo pa rin sa workplace ngayon? Even if with the influx of Gen Z. Like, na nasusunod pa rin yung ganun. Yeah. I think kasi yung ganong attitude or is mahirap kung yung nag-enforce ng ganyang memo. So, disclaimer lang. So, I've been in the industry for many years now. So, paiba-iba ko ng employer. So, sila na mag-decide kung sino sa kanila yun. Patamaan na lang po. So, regarding dun, mahirap kung yung nag-enforce ng parang ganong memo or any policies is senior or much older generation. So, yung perspective lang nila yung nakikita nila. Right. So, when it comes to resistant naman or kapag may nag-complain regarding dun sa memo na yun, tapos kami yung parang yun nga, nasasabihan kami ng time namin reklamo, ganyan. But still, if yung mga ka-work ko is parang same kami ng age, so same kami ng sentiments, ganon. Pero hindi siya na-validate kasi ngayon nag-enforce is senior leader or much more older generation, then iba yung perspective nila. Yeah. So it's regardless talaga of like the age. It's more of, it's just the human nature to be resistant to change, diba? Iba-iba lang ng way ng pagsasabi. At sino lang yung mas maingay. Ganon. So, speaking of mas maingay, so parang meron kasing opinions, I guess, of the Gen Zs na mas maingay daw tayo or mas nagvo-voice out daw tayo ng ideas or opinions natin to seniors or most likely mas nakakatanda. Is this something that is true or parang, ay hindi, actually mas palasunod tayo when it comes to the new systems? Yes, Yes, Thank you po. I would say, palasunod tayo, pero susunod tayo kapag hindi na talaga kayang i-take yung side natin. Okay. I mean, and I will take it as more of being proactive, collaborative, and more idealistic, I guess. Idealistic. Okay, that is a good perspective. Kasi parang yung mga Gen Z, sinasabihan nga daw na parang,
pag matagal ka na sa industriya, magigets mo na wala ka naman choice. Di ba? May gano'n. Na parang, Kakainin ka lang ng kakainin ka ng sistema. Na, sige, bago ka lang kasi kaya maingay ka ngayon. Pero like, more or less likely, susunod Masasanay ka ka din. din. Di ba? Pero like, but in your perspective, mas pala sunod tayo, pero may pushback muna? Yes, or, kumbaga meron tayong mga gustong let's say, i-suggest. Oo. And then, syempre, as Gen Z, medyo ano kasi tayo, self-centered. Love it. Gusto ko yung galing na sa kanya. Okay. Hindi, minsan kailangan natin ng, what do you call that? Parang yung makukuha nating satisfaction kapag na-approve yung gusto nating gawin. So, Okay. if hindi natin makukuha, parang sa sideways, parang eto po kaya. Pero parang ganun din naman yun. Okay. Parang ganun. So, iniiba mo yung approach para in short, masunod ka pa din. Parang gusto mo masunod. Kasi okay yung idea mo eh. Parang ganun. Pero assertive ka sa idea yes, mo. at the end of the day, meron tayong sistemang sinusunod at syempre hierarchy kung sino ang mas nakakataas, sila ang palaging may say. Okay. Pero is there a time na, like for example, alam mo and feeling mo, alam din nila na mas okay yung gawa mo, pero hindi tinatanggap kasi pinapersonal. Kasi personal. Oh my God! Diba? Office Oh my politics, Lord. Office politics, I mean, I would say yun. yes, pero hindi sa kumpanya ko ngayon. Hindi ako naniniwala. Hindi talaga. Pero I think naman kasi it really comes with the culture of the company or the Yeah. workplace that you're in. Kung mas receptive sila to feedback, parang kaya ng Gen Z medyo brasuhin. Alam mo yun, yung mga ganon. At they're very much welcome with new ideas. Pero kung meritocracy, ganun ba yung vibe ng workplace nyo? More on, sige may patunayan ka muna bago kita papakinggan. Di ba may ganon Parang sino ka ba? Like, sino ka ba bago ka lang naman? Di ba may ganon sila Bakit kita ano? susundin? True. Sige, kayo ba may specific example ba kayo or experience ninyo na feel nyo yon? Na parang, shucks, sure ako na mas okay yung idea ko, pero ano lang parang di ba in the term of it, napopolitika ako. May ganun ba kayo? Sa amin kasi siguro mas wina-welcome nila yung ideas naming mga Gen Z kasi yung tuturuan naming bata Is magkalapit kayo ng Yes. age. Yes. Okay, depende nga. Alpha na yung Depende. susunod eh. Yeah. Oo, kasi pag Bagets na. hiniram pa namin yung mga, for example, activities, teaching strategies ng mga older gen, paano makaka-relate yung mga bata? Parang, pati ako, Tulala na lang sila. aantokin din ako sa mga papagawa ko. Oo, kaya Okay. ganun. So, nag-a-adjust rin kami. When it comes to Gen Z preferences on your work environment, kasi kanina we talked about culture, ngayon naman, iba yung culture sa environment eh. Sa Yeah. environment kasi it's more of like what the system actually wants you to do or what wants to get out of you, diba? So, when it comes to your work environment and flexibility, ano yung preferred ninyo? Okay, so ito nakalagay here is time-based versus output-based. Okay, go! Ano gusto nyo? Time-based or output-based? And why? And why? For me, I think output-based. Di ba sabi nila, work smart, Okay. not hard. Ayan. Yes. So kung pareho lang naman ng result, bakit mo pa susundin ng kumbaga yung built-in na process nila or procedure na pagkahaba-haba pero pareho lang naman pala kayo ng output or ng Yeah. result. So Okay. kung mas madali yung paraan ko, syempre doon ako sa paraan, papahirapan ko pa ba yung sarili ko? Right. Okay. So, mas may value sa'yo na may mas free time ka. Finish it fast. Ganun yung ano. Ikaw naman. Mas flexible ka sa inyo events Ganun din Yes, output-based Output-based pa Parang rin. importante kasi is the result, not the process. Okay. Yeah, totoo. So, as long as you deliver the result, then okay. With, of course, punctuality. Okay. Yes. Oo, So, kung parang 2 weeks yung deadline, tapos pinasa ko today, so okay na. Sobrang very good ka nun. Sobrang ganyan. Pero kasi, sorry guys parang just to sing it lang. Paminsan kasi merong culture or rather environment at work na hindi, how do you say this? You're not, being an efficient worker is not being rewarded with higher compensation or higher, parang higher acknowledgement. Paminsan, pag alam nilang mas magaling ka, bibigyan ng mas maraming trabaho. Diba? So, yes, lahat kayo nakarelate. Sino ba yung mga nag-aabang
dyan. De, joke Mag-comment lang. yan sila. Sige, comment nyo na yan. Sino yan? Yung mga grievances po dyan sa baba. Pero totoo yun, di ba? Na paminsan, kapag, I think personally, when it comes to time-based versus output-based, pag output-based, tas nakita na sobrang bilis mo gumawa, paminsan bas bibigyan ka nila ng kasi Ng kaya mo trabaho. eh. Kasi Diba? tapos mo na. Kaya mo eh. Yes. Like, you have more space on your plate. Sa'yo, Kim, like, when it comes to media, ganun din ba? Like, time-based ba kayo or output-based? I wouldn't know kasi iba-iba yung, ano ba? Pag projects, iba yung Yes. projects, iba yung kapag, ano talaga, like, administrative tasks, di ba? Sa inyo? Well, depende kasi, case by case siya. Depende sa posisyon kung output-based ba or time-based. Pero ako ngayon, time-based ako. Okay. Pero So, before naman, na-experience ko na rin mag-output-based. And one thing's for sure, I don't have to choose. I can excel at anything. wow! Quintings! 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 Quintings lang. Ganon. Hindi, joke lang. Pero siguro, I mean, may mga days kasi na okay sa akin yung time-based. Kasi may Okay. mga hinahabol. May okay din na output-based kasi may mga di na kailangan habulin. Correct. Parang Or it may could pros be and cons strategic siya. din. Kasi Oo. diba kapag time-based, like whatever fits my 8-hour schedule, yun lang yung focusan ko. Pero kasi pag output-based, paminsan parang, sige, I'll work on it na lang later at night. Kasi wala namang parang strict deadline for it. Yes. So Yeah. parang sa sarili mong pacing, so sarili mong Totoo. diskarte. Hawak mo. Hawak mo yung di ba? So parang nasa diskarte mo kung paano mo siya matatapos. Which is, I think lang on some researches, may nabasa kasi akong ganito, na kapag daw output-based, parang mas heavily reliant siya on the discipline of the employee. Kasi when you follow your own pace and there's no strict deadline, your brain thinks na you can squeeze in the work at a much longer period when you can actually have done it in 30 minutes. Yeah. Diba? So parang may ganun siya na science backed up na pag time-based, mas natuturuan kang mag-time management kasi ano yung magkakasya sa 8-hour schedule ko. Pero pag output-based naman, it teaches you diskarte but at the same time, you have to be more disciplined when it comes to whatever works for your time. So again work hard. Don't work hard. Work smart. Ayun. So may Nako, mga ganun. uso pa naman sa mga Gen Z yung procrastination. Malamang gagawin nila yan last minute. Marami pa naman daw bukas. Oo, crammers unite. Oo, Ganyan. grammar. Ano yung definition nyo ng work-life balance? Oo. Meaning to say, work ba muna tapos me Me time? time? Or pwede ako mag-me time while I'm doing work? So yun. Kasi yun yung medyo kakaiba. in Especially terms of work from yun home, eh. di ba? Setup Yeah. natin. Or imagine nung nagtuturo ka, mag-me time ka doon. Skincare ka mo! Nagtuturo ka pero nasa Boracay ka. Ganun. Hello, class. Class, dyan lang kayo. Wait! Lalaboy lang ako. Para sailing kasi ngayon. Ganon. Nagpa-reporting. Tapos nagpa-reporting ka, tapos nag-swimming ka pala. Pero nga, I mean, sa inyo, anong preferred nyo? If you could change careers, pwede naman. Diba? Personally, sa akin, work then me time. Me time. Okay. Okay. Why? Mas gusto kong natatapos muna yung trabaho ko para pag me time, parang hindi ako minumulto. Walang kinig sa'yo, no? Wala yung parang tumutunog yung Walang ganun. Kumbaga, hindi ko napapanaginipan yung trabaho Oh my ko. God, true. Legit. So, mas gusto ko na tapusin ko na lang muna. Mas gusto kong magpuyat na lang ako, tas Saturday, Wala ka nang gagawin. lalangoy na lang ako. Malayo ka na Malayo na lumusong. Parang ganun. Yeah, okay. Ikaw naman, Kim. Ako po, depende rin ulit. Siguro, Depende sa kontrata niya minsan, work muna, tapos parang me time. Kasi mas rewarding naman talaga kapag may mga accomplishment ka dun sa araw na yun. Minsan naman, ako, I'll be honest, may me time ako, tas work, tas me time ulit. Like breaks. Oo, ganon. break. I need a break, stop. Ganon. Masyado matapos. Yeah, okay. So, mas flexible kasi din yung work setup mo na gano'n. Yeah, Like, depending, I think so. again, kung output-based or time-based. Sila kasi imagine mo mga, sige, 8 p.m. na lang tayo class. Mag-reporting. Tas grade 3, 8 p.m. na mo. Like, diba? Lalo na paggawa ng Ma'am, grades, kaya pa no? ba today, ma'am? Sige, okay. So, sa events naman, since sa inyo, may times na maraming events talaga na nagsasabay-sabay. Paano yung atake nyo sa gano'n? Actually, same with Jera na work then me time. Kasi it's a reward system na rin for you. Like, kapag kunyari, it's a Boracay or travel, like,
you're going to plot it na wala kang work. Okay. Yeah. Gets. So, parang, Imagine mo, nag-event coordinator ka, nasa ba, hello, ready na kayo stage. Akit na yung may birthday. Diyan na daw. asa na ang stage eh. Parang ako. Pero ganun siya. Parang yung me time kasi, instead, siguro yun na rin yung cons namin na instead of like, write namin siya, nagiging reward namin siya. Yeah, gets kita. Deserve ko to. Yun. Parang, Deserve. oh my gosh, ang dami kong event. Feeling ko deserve ko namang mag-travel. Feeling ko deserve ko naman mag-me time. Correct. So, Totoo. medyo nag-iiba din yung the way you view rest also, no? Ngayon, depende rin sa ano yung work schedules ninyo. Pero at the same time, parang as Gen Zs ba, do you think holistically, parang me time is a right? Or is it something na in your case, reward? Ano sa tingin yung should be ba dapat? It should be a right. Should be a right. Yeah. Okay. Parang kasi, part na siya ng buhay mo eh. Like, in order for you to function, you need to rest. Okay. Biologically man yan, mentally man yan, rest is required talaga. Yeah. And True, paminsan agree. yung may burnout na hindi siya nakukuha sa tulog. Sa Diba? tulog, May yes. ganun eh. Yung parang wala na Resignation talaga. Kailangan Pablip na lang daw. Totoo yun, di ba? Paminsan may mapapansin mo, yung mga nag-glow up ng mga katrabaho, hindi dahil nakapagpahinga sila, kundi magpapasa na sila ng resignation. Di ba? Iba yung resignation glow up. Pero totoo yun, na parang mas intense na kasi yung demands ngayon, lalo na with the digital world. Parang Yeah. yung mental load, fast-paced, mental load, tsaka at the same time, parang kailangan mo pa i-manage all that relationship with everyone, Yes. di ba? So, okay, sige, go. James, sa'yo na to. Like, yeah. Your purpose over paycheck. Purpose over paycheck. Sa ekonomiya ba nga? In this economy, With this economy daw. Oh, ano ang sagot? Pwede both. Pwede both? Kaya ba both? I mean, sorry, guys, do you think that it really works na pwede both? Na purpose and paycheck? Legit? It could Sige, pay. It could paycheck pay. na. I mean, it could pay. Pero kung papipiliin, Oo, ako papipiliin. Ba't kayo nakatingin? wala vote talaga. Hindi, bakit both? Or lang, or Or lang. purpose talaga. or paycheck? Ang hirap na. paano sure? Parang calling niya na rin yung teaching, pero it pays well. Legit ba calling mo talaga? Like, everyday yun yung naisip mo pa, this is what I'm gonna do with the rest of my life. Ganun. Minsan hindi. Minsan hindi. Okay. Hindi. Parang, pwede bang ako naman yung umabsent? Class absent ako bukas, ha? Gawin niyo homework niyo. Basic. Purpose or paycheck? I think for me, Ako legit Hindi, paycheck ako. Ako paycheck talaga. din ako. Oo, Paycheck. Oo. Yeah. Cha-ching! Diba? 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 music yun. Paycheck. 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 Mahirap namang, kumbaga, parang puro purpose lang. Tapos, you're not compensated well. Yeah. Okay, Oo. gets, Kasi, gets. yan, paano ka makapag-travel Yeah. or rest kung iniisip mo kinagabihan kung saan ko kuha ng pambayad ng bills mo, Right, and right. everything. I think it only, sorry, ano lang ako I think it only works for those who are like influencers or something, na purpose and paycheck. I'm so sorry ha, but you can correct me if Or I'm may wrong. mga generational wealth. Or may generational Yeah. wealth na Yes. parang I can chase my purpose while Yes. parang getting millions. Like, I don't know. And- Pasabi naman po kung saan kumpanya yan. Mag-apply kami. And sabi nila walang yumayaman sa teaching. Correct. Kasi Although, ang ah, pinupuntahan yayaman lang namin kapag talaga, gano'n. sabi nila pinupuntahan lang daw namin ay London. Lon. London? Londito. London. That's lucky. That's a teacher right there. Guys, giving teacher. Teacher Loan behavior. lang ng loan. Oh my God. Totoo ba? Pero Sabi sa sa mga Which is totoo din naman kasi. Pero ikaw Oo. ba? Totoo naman ba? no filter. for me, wala pa naman akong parang I mean, wala pa akong gustong Kautangan. Pagkautan. Parang yan. Oo. Yeah. Pero, given that situation, no, syempre, di ba, yung mga Gen Z natatag minsan as, parang, at naki-question yung loyalty ninyo sa, sa pinapasukan ninyong institution or yeah. company. Given na paycheck ang sagot ng lahat. Given na paycheck yan, ah.